Hi Game Changers! So ngayon ay welcome for today's training. So ngayon ito yung first mindset development training natin. So para sa mga hindi nakakaalam, no? So dito sa Xsurge, meron tayong structure na ginagawa. So naniniwala kasi kami in network marketing. To become successful in this network marketing business, we need three things na mag-improve or mag-develop sa atin. So ang pinakauna niya yan ay yung ating mindset. Okay, napaka-importante kasi kahit anong gawin natin, hindi tayo magsasucceed if we don't have the right mindset. Halimbawa, ang gusto mong umasenso, gusto mong gumanda yung buhay mo, magkaroon ka ng savings, pero yung mindset mo is ang pera ay para sa mga masasamang tao, ang pera is masama, so hindi nag-a-align. So dahil doon, mas nahihirapan tayo at hindi nag-a-agree yung katawan natin to take action kasi iba yung self-image na meron tayo o iba yung mindset natin about money. So ngayon, yun yung isa natin pag-aaralan, mindset. So yung structure ng ating training or learning program dito sa Xsurge is divided into three groups. First, roadmap. May roadmap tayo to develop your mindset. Okay, from employee to entrepreneur mindset. Next, meron tayong module for development ng skills. Okay, yung skills natin, syempre meron tayong mga necessary skills na kailangan i-develop in order for us to become professional in this industry. For example, sa mga doktor. Ang mga doktor, meron silang specific skills, okay, na minaster in order for them to become a doctor. Tulad lang din sa atin dito sa business natin, we are also professional. Meron tayong mga skills na kailangan natin i-develop in order for us na mag-upgrade at gumaling sa ginagawa natin. So after ng mindset, skills, and strategies, dito na bumapasok yung, kasi without right strategy, okay, tama mo yung mindset natin, tapos may skills nga tayo, pero without proper strategy, mas tumatagal yung progress at mas nahihirapan tayo. Maraming mga energy, resources tayo nauubos bago natin mapuntahan yung success or level of success na gusto nating marating. Alright, so on this training, on this first session natin ng ating mindset development training, okay? So ang pag-aaralan natin is how to have a clarity sa buhay natin. Okay, so most likely sa atin, di ba? Parang go with the flow lang. Okay? Kung anong ibigay ng tadhana, yun na yung ina-accept natin. So on this training is pag-aaralan natin on how we design our life or our present or how we design our future na mas gusto natin. Okay? So ngayon, yun yung yung training natin ngayon. And on this training, ngayon, nag-share lang ako sa inyo ng mga idea. Okay? But I encourage you to become a student, not a follower. So hindi ko alam ang sagot sa lahat ng bagay. Hindi ko alam kung ano yung pinaka-best para sa inyo. Pero I will share some mindset or strategy na nag-work sa akin na dahil dito nagkaroon ako ng clarity kung saan ba pupunta yung buhay ko after 5 years. Okay? So ngayon, yun yung bagay na i-share ko sa inyo. And I hope na may makuha kayo. So kayo na mag-decide if okay sa inyo, hindi. Kung hindi, pwede nyong palitan, pwede nyong baguhin. It's up to you. Okay, so ngayon, study lang. Study lang. And it's up to you. Kayo mag-decide if para ba yun sa inyo. So magiging mabilis ang training na to. 20 minutes lang.
So first is number one is self-development. Self-development. So sa akin, ang isa sa mga pinakabagay na pinaka nagbigay sa akin ng pathway or on how I navigate my life is pagkakaroon ng goal for personal development. So ngayon, ang pinaka-priority natin para maging mas okay yung magiging next 5 years natin is magkaroon tayo ng goal about how we develop ourselves. So ngayon, paano natin i-develop yung self natin? Ano bang mga factors ng buhay natin yung kailangan nating ma-develop? Ang first natin kailangan ma-develop is yung unang-una na dyan, yung mindset natin. So yun yung isa sa pinaka-importante kasi kapag hindi mo binago yung mindset mo is you will still act the same way. Okay? So babaguhin mo yung mindset mo in a way para mas maging maganda yung future or mas maganda yung mga bagay na gagawin mo. Halimbawa, pagdating sa pera, ano ba yung kadalasan na nagiging mindset natin? Di ba mostly sa atin, nakokontento na, satisfied na, okay na yung meron tayo pang araw-araw. Kung ganun yung mindset nyo, tingin nyo, yayaman ba tayo? Or tingin nyo mahit nyo yung mga yung financial freedom, ganyan. So ngayon, kailangan baguhin natin yung mindset natin na ganun. So paano natin siya mababago? So ngayon, ang dapat natin gagawin first is magbasa. Okay? So hindi sapat na motivated lang tayo. Halimbawa, so may isang tao na walang alam, minotivate mo. Anong tawag dun? So para lang siyang motivated na walang alam. Pero pag sinama mo ng education, yung motivation, doon nagbabago yung isang bagay. So napaka-importante, hindi lang tayo puro motivation, kundi nag-aaral din tayo. Okay? So yun yung isa sa pinakabagay na dapat nating alamin is mag-set tayo ng goal na magbasa ng libro every week. So ngayon, alam ko lahat may record book na tayo, di ba? Yan, record book. Nakita ba? Yan. So magkaroon kayo ng record book. Actually, isa yun sa mga requirement natin, di ba, sa team. So isulat nyo dyan yung libro na gusto nyo basahin about personal development, about mindset, about pera, about leadership. So isulat nyo yan lahat. So I personally recommend kung wala ka pang nababasang self-help book, unang-unang mong basahin is yung About Finance, Rich Dad Poor Dad ni Robert Kiyosaki. Next, sa mga pinaka nagustuhan ko rin libro yung Think and Grow Rich ni Napoleon Hill. Tapos isa pa yung How to Be a Superior Man by David Deida. Yan, yung tatlong book na yan, dyan na kayo magsimula. Pwede na kayo dyan magsimula kasi yan talaga yung sa Rich Dad Poor Dad, dyan ko natutunan about finance. Napakaganda niyan. So yun yung nagpa-awaken sa akin. Next naman yung Think and Grow Rich. Diyan kayo tuturo ng perseverance, ng tamang mindset, okay? Ng persistence. At yung kay David Deta, yung The Way of the Superior Man, diyan kayo tuturuan kasi mostly ang kahinaan ng lalaki is babae, di ba? So diyan tuturuan kayo paano mag-manage ng babae. Na hindi kasi actually before din, 'di ba, personal experience ko rin dati na nawawala tayo sa track or sa path if may babaeng dumarating sa life natin. So parang mas ganyan, yung parang nawawala tayo dun sa dahil sa dopamine, nawawala tayo sa track kung ano yung ginagawa natin, distracted tayo, kailangan mag-update, ganyan. So na broken hearted, tapos nawala yung gigil, nawala na naman, kasi bumalik na naman. So yun yung tatlong libro na if ever I suggest na magandang basahin. So nandiyan yung The Richest Man in Babylon. Yan, maganda rin yun. So ngayon, tasa tayo dyan, so yun yung isa sa pinakauna. Una nyong gawin is list down all the books na gusto nyong basahin. Search ka sa Google,
Ano ba yung mga maganda basahin? Sulat niyo yan. Okay, kasi hanap kayo resources o pwede rin kayo manghingi sa akin. Meron din ako niyan. Next, kung gusto natin gumanda yung buhay natin after 5 years, alamin natin ano ba yung mga skills na dapat kong matutunan para after 5 years, ibang karir naman yung ginagawa ko. Okay? So marami sa atin ngayon, hate natin yung trabaho natin. Hindi dahil sa hindi tayo grateful, dahil may trabaho tayo, hindi parang hindi natin nalalabas yung tunay na tayo. Gets niyo ako? So ngayon, paano natin gagawin yun? So una-una natin para pwedeng gawin ngayon is mag-isip tayo, ano ba yung career na gusto ko after 5 years? Para after 5 years, yun naman yung ginagawa ko. Ngayon, siyempre, nandito na tayo sa network marketing business. Ang pinaka-goal natin dito, isipin, ano ba yung mga skills in network marketing na pwede kong masterin ngayon para after 5 years, full-time na ako. Gets? Ngayon, para bigyan ko idea. So, ano ba yung mga common skills? Una, how to get prospect or leads na kakausapin natin. Next, how to reach out. So, yan, yung tatawagan natin sila. Paano ba yung way na mag-approach? Diba? In a way na hindi tayo pushy, nakakabuild ng trust, and nasiset up tayo for a better status. Okay, as a authority. Next, presentation, closing, ano pa, yung onboarding, di ba? Marami tayong kailangang pag-aralan skills. So ngayon, sa 5 years na yan, kahit isang skills lang per year, yung kailangan nating masterin, okay na siya. So para next, after 5 years, ibang skill na naman or ibang trabaho naman yung tinatrabaho natin kasi nga, medyo hindi natin gusto yung trabaho na ginagawa natin ngayon. Okay? So para mas nasa better position na tayo after 5 years, una nating improve yung mindset natin. Next, yung skills. So para improve ang mindset, magbasa ng libro, yung audiobook, okay? Para naman improve yung ating skills, mag-aral, mag-attend ng trainings, okay? So next naman, after ng personal development is finance. Personal finance. So, i-share ko lang sa inyo kung paano ako nagmamanage yung sarili kong finance. So, meron akong sinusunod dito na rule is yung 70-10-10-10. So, maraming mga advice about budgeting, 50-30-20 rule, 50-50 rule, okay? 20-30-50. So, sa akin ang sinusunod ko yung 70-10-10-10. So, i-share ko lang sa inyo. At saka, i-share ko rin sa inyo yung idea kung bakit siya ganun. Okay? So, first, 70 for expenses. Yan yung fund na kumbaga, malaya ako kung anong gusto kong gawin. Okay? 7 expense, tubig, kuryente, yan, dyan ko nilalaro lahat. Okay? So, dapat, di ako lalagpas sa 70% na yan. Okay? Next, active fund. Okay, dito naman yung active fund, ibig sabihin, dito naman yung 10% na to, ito yung ginagamit kong business fund. Ibig sabihin, ito yung continuous kong binibigay sa business, nilalagay sa business para mag-grow na mag-grow. Okay? Next, yung passive. Ito na yung fund, nilalagay ko lang siya as sa mga, for example, sa akin sa MP2. Okay? So, ang goal na itong pondo na to is makapag-save up ako ng enough money para may buffer na naman ako para sa next opportunity na gusto kong gawin. Gets? So, mas papaliwanag ko siya mamaya. So, next, yung 10%, yung tilt. Yan yung para sa Diyos. Yung 10%, yan, di ba? Para sa Diyos kasi naniniwala tayo lahat ng mga blessings na meron tayo, awa at galing lang din sa Diyos. So, binabalik lang din natin. Okay? So, ngayon, ano yung idea niyan? So 70%, dyan na yung ginagamit ko yung mga pangangailangan ko like
Kayo nang bahala kung paano nyo siya i-navigate o kung kukunin nyo ba yung advice ko o i-apply nyo. Pero I highly suggest na i-try nyo. Okay? So pagpasok pa lang ng pera nyo, anong gagawin nyo? Una, para mas mabilis, withdrawin nyo lahat. Next, kuha ka envelope. Yung 70% ilagay nyo pa. Yung 70% para lang sa tubig, kuryente, pagkain. Kung mag-date ka, pasok lang dapat sa 70%. So next nyan is yung 10%. Mostly yung 10% ko yun, nilalagay ko yun sa marketing. Basta about business, related sa business. Tapos yung 10% MP2. Okay, yung isa naman, yun naman yung sa tilt o yung charity, pang tulong. Okay, so ngayon, I highly suggest gawin mo na yung tatlo, yung 10, 10, 10. Then may 70 na tira, di ba? Sa 70 na yan, magtipid ka, tipirin mo pa yung sarili mo para makapag-build ka ng emergency fund. So sa emergency fund, okay, ito yung goal mo sa finance mo, is at least 1 month buffer na pag nawalan ka ng work, 1 month pwede ka mabuhay. Gets? Mag-build ka lang ng emergency fund. Depende sa'yo kahit magkano. Basta maganda nga 3 months eh. Pero kung hindi talaga kaya, 1 month lang muna. Tapos, palakihin mo na ng palakihin. Okay? So ngayon, dun sa 10% na passive income naman, kasi ang goal ko, after 5 years, wala na akong work. Full-time ako sa network marketing. So yun, passive income, yun yung continuously. Nagbibigay ng dividend, tumutubo. For example, ito. So, calculator. Bigyan ko kayo ng sample. Ay, dito na lang. So, bigyan ko kayo ng sample. Okay, paano ko siya ginagawa? So, Docs, whiteboard, new whiteboard. So, ituturo ko sa inyo guys kung paano mag-design ng buhay after 5 years. So, yung anticipation natin, okay? So, use whiteboard classic. Okay. So, nakikita niyo naman yung ano ko na. Yan. So, ngayon, ito. So, ang gagawin nyo ganito. Ito yung assignment nyo. Yan. Lagay nyo yan. Ngayon, so, my life I want after 5 years. Isipin nyo yung buhay nyo after 5 years. Ano bang gusto ko mangyari sa akin after 5 years? Okay. Ito lang yung sa akin. Paano ko siya ginagawa? Networking. Oh. Yan. Yan. So, ganyan siya. So, parang yan na yung pinaka-ano ko. Next is build. And yan. So, yan yung pinaka-ano ko, yan yung pinaka-laman ng pinaka-goal ko. So, ngayon, yan yung goal ko, di ba? Ano yung steps na gagawin ko? So, ngayon, in terms of personal development, so ang goal ko kasi maging full-time na network marketing marketer. So ngayon, ang gagawin ko sa personal development ko is dapat isurable ko na lumalago rin ako. Parang eskwelahan lang din, di ba? Yung nag-aaral din ako, may kurso din, may mga modules, okay, may mga, yan, may quarter-quarter, may exam. Yun, one book a week.
maggawa ng training ganyan. So next naman, save ng yun yung pinaka-ano ko, pinaka-goal ko about personal development. Okay, makabuild ng trainings talaga. Tapos mabuild ko yung credibility ko sa social media, personal, mabuild ko yung skills na mga necessary. Okay, may nakalimutan pala ako dito. Ayun ulit. Yung skills. Yan. Gets? Ngayon, 2. Ito yung pangalawa. Yung save. So, ito na yung finance. Ito na. Una, save ng 100 per. So, bala ko mag-save ng 100,000 para yan na yung ano ko, 1 year buffer kapag ginagawa ko yung business. Okay? So, yun parang ano lang, emergency fund ko lang yan. So, nakastock lang siya. Nandun lang siya nakalagay. Okay? So, yun yung goal ko, makaipon ng 100,000. Ngayon, paano ko siya gagawin? So, yun na yung pumapasok yung budgeting. Budgeting ko, expense. So, 70%. Dapat mag-ipulubi muna ako niyan. Or after 5 years, okay na siya, di ba? Next, active income, 10%, passive, 10%, and then guilt. So, ganyan siya guys. Okay. So, ang ginagawa ko niyan, halimbawa sa passive income. So, kung kumikita ako ng sabihin natin na 20,000 per month. Tapos, 10%. 10% times 12 months times 5 years. Magkano yan? Compute natin. Compute natin na 0.10% of 20,000. Oops. Times 12 months times 5 years. So, 120. Okay. So, hit ko na yung goal ko. So, ganyan siya. After 5 years, sure ball, may 120,000 ako. Pwede na ba ako mag full-time sa network marketing? Pwede na. Tipirin ko na lang yan para mas dumami na dumami. Gets? So, passive income, kasi dire-diretso lang, tutuloy-tuloy ko lang siya. So, ang kailangan ko ma-hit every month, pag full-time na ako sa network marketing, is 20,000 per month or pataas. So, ganun siya tumatakbo. Okay? So, yun lang guys. I hope may natutunan kayo. So, kailangan yung to change. Okay? Kasi 5 years from now, lahat tayo, mararating natin yan. Okay? Lahat tayo, lilipas yung 5 taon natin. Baka nga iba, hindi pa umabot ng 5 taon eh. Okay, pero ang tanong, after 5 years, lahat tayo makakarating ng 2025 ngayon. Lahat tayo darating sa 2030. Ang tanong, okay, sure ball, dalawa lang ang pwede mangyari sa atin. Una, same situation pa rin tayo. Walang nagbago. Wala, as in, baka mas lumala. Or pangalawa, pinilit natin yung sarili natin ma-achieve yung goal. Nandun tayo sa well-designed na buhay na gusto natin. Ngayon, nasa inyo yung power to change. Ngayon, ang trabaho nyo ngayon is ganito.
mag-isip kayo, mag-imagine kayo, anong gusto nyo maging buhay nyo after 5 years? Okay, in terms of personal development, nung career yung gusto ko 5 years. Gusto ko maging network marketer. Ngayon, paano ko maging icon sa network marketing? Paano ko maging professional? Ano yung kailangan ko matutunan? Mga skills. Yung mga skills na yun, dapat ma-master ko yun. Okay? Boom. Ngayon, para maging full-time, ako gusto mag full-time sa network marketing, ano yung mga kailangan ko paghandaan? Una, syempre, hindi naman ako kikita agad ng malaki. So, mga 1 year, pagitan, 1 year. Yan yung parang ano ko, goal ko, 1 year, dyan ako magkakaano, imamaneuver ko lahat. So, 1 year. So, ngayon, magkano ang kailangan kong in pera para kahit walang kitang 1 year or kung mabagal ang business, is meron pa rin akong pangkain. So, 120,000. Ngayon, 5 years from now, anong pwede kong gawin para maipon ko yung 100,000? Mag-ipon ako ng 10% ng income ko ngayon. Dapat hindi ko gastusin, lock in after 5 years ko pa siya makuha. Para sure ball, pagdating ng after 5 years, full-time na network marketer na may skills at meron ng 100,000 na income. So, I hope guys, nakukuha nyo yung pinaka gusto kong i-communicate sa inyo ngayon, okay? Na kailangan yung i-disenyo yung buhay nyo after 5 years. Okay? So yun lang guys, and I hope may natutunan kayo. And sa mga hindi naka-attend sa training natin ngayon, i-upload ko lang to sa exclusive group natin para makita nyo. So assignment nyo, assignment nyo is gumawa kayo ng plano kung anong gusto nyo pwedeng buhay nyo after 5 years. Sulat nyo anong career, anong skills, magkanong perang gusto nyo ipunin, and take action. So yun guys, gusto ko lang ibigay sa inyo, lahat tayo darating sa 5 years ng buhay natin, pero tayong gagawa at magdidesisyon kung anong klaseng buhay natin ang gusto after 5 years. Okay? Yun lang, focus lang sa goal, and bye-bye.